Hello mga ka-tune-in! Kumusta na po kayo? Ngayon pala Mother's Day. Alam nyo naman, ang tinutukoy ko, yung nanay, mami, inang, at kung ano pa tawag nyo sa special na magulang natin. Alam nyo naman, ang dami-daming ginagawa niyan. Akala lang ng iba, madali ang trabaho ng mga nanay. Pag may nakauntahan kay nanay, sasabihin nyo, ganun ba karami ginagawa niya? Alarm clock. Magkakainisan pa kayo ng nanay mo pag ginigising ka sa umaga. Tagapagpaalala, tagapagluto, tagalaba. Sabi nga nung iba, alila mo ba yan? Alila mo. Kaya dapat lang bigyan natin sila ng espesyal na pagtrato para po sa araw na to. Dami nilang sakripisyo, ano? Ngayon, napakaswerte ko naman. Alam nyo, kahit nandito ako sa Singapore, nakarenta ako ng isang malaking space. Ang dami ko pang mga fans. Hindi natin mga fans. Ang dami, oh. Dami, oh. Sapagkat na special lang ating episode na to para sa ating ilaw ng tahanan. At lalong mas naging espesyal dahil nakadagit ako dito ng isang... Wow! Sabi ko lang sa inyo. Ako na yata... Well, baka naman magtampo yung misis ko, pero... Maswerte na ako sa misis ko ngayon. Maswerte pa ako ngayong araw na to. Dahil sa kasama nating makikiselebrate ng Happy Mother's Day, ang isang nanay. Hindi ito basta-basta nanay. Super mom. Wow! Oh. Bago lang natin ipakilala, meron lang akong babatiin. Yung mga ka-tune-in natin, shout-out lang ha. May shout-out lang tayo. Sila Narcisa Galientes, mga ka-tune-in natin sa YouTube. Merlan Palomar, Ramos Taneo, ayan, Maria Cecilia Lujero, na nanonood sa atin lagi sa Facebook. Salamat po dahil nag-enjoy kayo dun sa feature namin ni Missy sa Kwento Nying nung kami nag-bike dito sa may East Coast. Okay. Pero bago ko makalimutan, baka hindi pa kayo nagsasubscribe, mag-subscribe kayo, i-share nyo to, tapos pindutin nyo na rin yung notification bell. Okay, huwag na, tama na tong intro, napakahaba nitong intro na to. O, papakilala ko na sa inyo, walang iba kundi ang pinakamaganda. Pinapanood ko siya doon sa Star Circle Quest eh. O, nahulaan nyo na. Okay, palakpakan natin mga kaibigan, ang aking bisita ngayong araw na to. Miss Pau Diaz, hyphenated na, Sandoval. Yay! Maraming salamat. Mrs. Yes, Mrs. na. Mo napakaganda. Alam nyo, siya po ay actress, model, vlogger. Ang dami niyang trabaho, rolled into one. Ano? Pinakamabigat na trabaho sa isa-isa ko na yun, yung pagiging mami. Well, kukumustahin lang kita, Miss Pau. Kumusta ka ba? Ba't pa nandito ka sa Singapore? Okay naman po. Nasa Singapore na ako simula nung kinasal. So, nung sa Pilipinas, right after ikasal kami, nag-fly na ako sa Singapore. Kasi yung asawa ko, dito siya sa Singapore nagtatrabaho. And napagkasunduan namin na pagkakasal namin, lipat na ako dito. So, from then, since 2011, nasa Singapore na. Nung napadpad kayo dito ng mister mo, dito ba lahat ipinanganak yung tatlong anak mo? Yung dalawa lang. Yung isa sa US ko pinanganak. Pakilala mo nga doon sa mga ka-tune-in natin kung sino-sino yung mga anak mo, ilang taon na sila. So, meron na po akong tatlong anak. Yung panganay ko, his name is Lucas. He just turned 8 nitong April 11. Tapos, yung pangalawa kong anak, si Daniela. Siya naman mag-4 years old na yung August 1. And then, yung bunso ko, which is a pandemic baby, and blessing siya talaga. Nag-1-year-old siya nung April 11 lang din. Talaga namang napaka-cute na mga anak nitong si Pau, ano? Ako kaya, kailan magkaka-baby boy? Michelle, baka naman! Bago ka mag-desisyon na mag-asawa, ikaw very active pa sa showbiz, di ba? Yes. Kwento mo nga sa amin, ano ba mga ginagawa mo no, nung bigla kang hinamon ng mister mo na lumagay na sa tahimik? Sa totoo, nung namanhikan yung asawa ko nung first time, yung mommy ko hindi pa niya masyadong
matanggap. So parang hindi pa niya kami binigyan agad ng blessing. So ang hiling nung parents ko, magtapos muna ako ng pag-aaral, then okay na sila na ikasal kami. So nung 2011, doon na, okay na. Mandirigma pala ng pag-ibig nung si Pau eh. Handang iwanan pati ang kanyang karir, makasama lang ang kanyang one true love. Nagkaroon ka ba ng culture shock somehow nung lumipat ka ng lugar dito sa Singapore? Siguro ang medyo adjustment na kailangan ko gawin kasi wala akong friends dito. Talagang ako at siya lang. Tapos kailangan ko din mag-adjust being a housewife. Oo. Kasi syempre kailangan ko magluto for him. Dati ko bang nagluluto? Hindi. Tayo dyan, parang may kilala akong ganyan. Yung asawa ko talaga magluluto. Masarap kasi magluluto yung asawa ko. So pag ako magluluto, parang medyo siya, cautious naman siya. Kainin naman niya, pero alam mo hindi siya masaya. Okay lang yan, Pau. Hindi ka nag-iisa. Ang mahalaga, you did your best. But I guess your best wasn't good enough. Yo! Alam mo, nung una, ang usapan talaga, ayaw niya ako magtrabaho. Gusto niya talaga sikasuhin ko lang siya. Yan ang gusto niya. Pero nung after mga 6 months na akong nasa bahay, parang hindi na ako masaya na yun lang yung ginagawa ko. Parang feeling ko kailangan ko pang may gawin. Oo. Hindi ba nami-miss yung yun naman, yung celebrity ka? Celebrity. Pag nakita ka, oh, si Pau. Pero nami-miss ko yung craft, yung art of doing series, yung mag-play ng role, yun yung mga nami-miss ko. Parang ako pala tong si Pau eh. Hindi mapipirme. Kating-kating mag-work. 2015, nag-guest lang ako sa one episode for MediaCorp yun. Tapos yung Go-Sees nga, may nagawa ako ng commercial for the Philippines, yung Breeze commercial. Okay. Nag-show Naglaba ka ba? Hindi ako naglaba. Hindi ko kamay yun. Pero yung anak, may anak ako doon, supposedly dapat si Lucas yun. Kaso masyado pa siyang bata, hindi pa niya kayang mag-follow ng instructions, very playful pa siya. So ibang bata yung nakuha. Tapos meron sila ditong school, Tisch University ang tawag. Yung mga students ng film, kumukuha sila ng actors para sa short film nila, sa mga thesis nila. So yun, gumawa din ako noon. Yes, mga racket, pa-sideline. Tapos recently yung Asian Billionaires, kay Annette Lee. Ito namang Asian Billionaires, last year lang yun namin sinunod. It was supposed to be for Dimples Romana. Si Ate Dimples, binigay niya sa akin yung role kung gusto ko daw. Dimples. Hello, Ate Dimples! Somehow hinahanap mo pa rin yung Yes, nakakamiss mag-acting. Showbiz, Tingnan mo nga naman to si Pau. Artista na sa umaga, data analyst sa hapon, nanay pa sa gabi. Ito, naririnig lang natin to at malamang yung kaming mga lalaki, hindi namin naiintindihan to eh. Yung bang postpartum kung tawagin, ano? Ikaw ba na, postpartum, tapos ng mga anak at akala nyo lang, tumutuyo yata itong misis ko. Bigla na lang magagalit, bigla na lang uungkatin yung away namin nung bago-bago pa lang kami magjowa. Di ba? Naalala ko nung first baby ko si Lucas, may mga days talaga, ibibigay ko na lang yung baby sa asawa ko. Tapos pupunta ako ng toilet, iiyak ako doon. Iiyak lang ako kasi pagod na ako, parang puyat ako. Tapos hindi ko sure kung ano yung feeling. Pero as years go by, and mas na-educate na tayo kung ano yung postpartum and yun na pala yun. Awareness, yun pala yun. O kaya mga mamis ha, teka pati mga tatay ha, ang postpartum depression pwedeng ma-experience lalo na ng mga bago pa lang na magulang. Kaya relax lang ha. Siguro mapapayo ko lang sa mga husbands, tsaka sa mga kung sino man kasama around that person, is to support that person talaga. Pag nakikita nyo na parang napapagod na siya, or minsan, kasi di ba, minsan may hiya ka, hindi ako na, kunin mo muna yung baby sa kanya, bigyan nyo siya ng me time talaga. Yun yung feeling ko talagang makakatulong ng malaki. Mga realization ko dito, hindi lang yung asawa, ha? Yung sinabi mo kanina, yung buong pamilya mo, yung circle mo, dapat support system mo siya, no? Yes. Ng isang bagong kapapanganak na. Mahirap talagang maging nanay, ano? Pero ako, gusto kong marinig sa iyo diretso. Ano yung pinaka-challenging sa pagiging isang nanay, especially ng tatlong mga chikiting, no? Anong pinaka-challenging ha? Actually, challenging naman lahat, no? Simula nung baby sila,
lalo pa nagkakasakit, lalo pag hindi pa marunong magsalita, paano mo sila iintindihin. Yung pagdidisiplina, very challenging yun kasi hindi mo alam paano siya i-didisiplinahin ng in a loving way. Minsan kasi syempre ikaw din na-frustrate na. At saka, nung pandemic, yung homeschooling. Oo nga pala. Pinaka-challenging, feeling ko maraming mommies ang makaka-relate. Lalo yung mga talagang full-time na homeschool kasi sila, I know sila na gumagawa ng exam, sila pa yung nagpapa-homework, sila yung mag-check and all. And thank you din sa mga teachers, syempre, for the patience nila sa mga anak natin. Pero nung pandemic talaga, yung homeschool, doon ko talaga lalo sila na-appreciate, yung mga teachers. Yes. Namamalo ka ba? Namamalo ko pero hindi lagi. Paano ba? First few years, nung dalawa pa lang yung anak namin, hindi pa kami masyado nakaka-research ng other means of paano i-disiplina. So, namamalo pa kami nun. Ngayon, more on face the wall na. Tsaka naiintindihan na nila pagkagalit ka. Kung effective. Iba-iba naman pamamaraan. Tama ka. Iba-ibang paraan. Kung effective sa kanila yung face the wall, I'm sure. Pwede rin i-apply ng ibang mga nanonood sa atin. Actually, nag-research ako kasi yung panganay ko, na-realize ko, hindi sa kanya effective yung palo. Hindi siya, more on ano siya, yung very emotional kasi siya. So pagka pinagalitan ko, sabihin ko na, hindi mo na ako love, hindi mo na ako nire-respeto, you're not listening to my advice. Parang ano ka na, hindi mo na kami... So, doon mas tinatamaan siya. Iiyak siya talaga. Parang hindi mo na kami binavalue. So, bakit pa? Huwag na tayo mag-usap. Parang naiiyak ka naman. Kasi na-appreciate ko na gano'n siya. Ganun. Naiiyak na rin ako. Ang hirap kasi. Ang hirap kasi nila. Atin pa naman ang kasalan ko. Paiyak pa natin. Ang hirap kasi. Parang feeling ko, sa parent, isa sa parang worries natin is, naiyak ka. Yung kung lalaki ba sila sa mabuting tao, parang na-guide mo ba sila ng tama, para, Siyempre, usapang anak, kaya napashare na din ako. Pero tama dun si Pao. Actually, sabi nga kung anong mangyayari sa anak mo, yun ay refleksyon kung anong klaseng magulang ka. No? Of course, hindi naman natin malalaman kung ano magiging kapalaran ng mga bata na yan. Pero yung masiguro mo lang na maging mabuting tao, yung mga anak natin, boundary na tayo din. yes. Yun yung pinaka parang worry ko. Kung na-guide ba sila ng tama. To understand right and wrong, maging mabuting tao sa ibang tao. Alam ko yun. Yung mga fans mo, namimiss ka na. Paano ka ba namin mahahagilap? Yes, meron po akong YouTube channel, Pao Diaz Sandoval. At saka po meron din akong ginawang mini-series dito sa Singapore. 5 episodes lang po yun na mockumentary. Under siya Annette's YouTube channel. It's called Asian Billionaire. Sana din po panoorin nyo. Ang role ko po doon is isang kasambahay ng isang mayamang Singaporean family. So, I represent the Filipino FTWs here. Mabuhay din ng mga FTWs. Mabuhay! Well, anyway, baka meron kang gusto sabihin doon sa mga mamis na nanonood sa atin. Siyempre. Please. Gusto kong bumati siyempre ng Happy Mother's Day sa lahat ng mami, sa mami ko, sa mother-in-law ko, sa aking mga sisters na mami na rin, and sa lahat ng friends ko, and sa mga single parents lalo. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Mabuhay ang mga nanay! Mabuhay ang mga nanay! Thank you so much for having me. Thank you. Hindi, thank you talaga. Aba, napakarami kong natutunan ngayon kay Pao. Ngayon mas maiintindihan ko na si Mami Sel. Lalo na pag nagka-baby boy na kami. Ang sarap makinig pagka ang nagkukwento ay yung nanay, ano? Nanay ng kanyang 3 anak, itong si Pao. Kayo, sigurado, may mga nanay kayo. Sana, kumbaga, ito yung pagkakataon para makabawi-bawi tayo sa ating mga nanay. Siguro, kung nasaan man kayo ngayon, isang yakap lang, ano? Isang yakap lang kay nanay, baka magulat pa yun Isang kiss lang, sabihin nyo, Nay, I love you. Diba? Nakabawi pa tayo sa mga nanay natin. O kaya kung malayo ka, katulad ko ngayon, para akong OFW. Ang dapat lang natin gawin, isang tawag lang, saka video call. Paalala natin sa mga magulang natin, sa mga nanay, inang, mami, mama, o ano man ang tawag nyo sa kanila,
na mahal natin sila. O paano? Happy Mother's Day, Mami Sel, Nanay Benny, Mamita, at sa lahat ng mga nanay dyan. Bye! Happy weekend! Happy Mother's Day! Woohoo! Wait, di pa tapos ang palabas. Of course, we won't miss this chance to greet Our very own supermom, Mrs. T. Hi Mom! Happy Mother's Day! We just want to thank you for all the love and support that you always give us, for always supporting us in our interests and the things that we always want to do. And thank you for always keeping up. And sometimes we're very, very crazy, and sometimes also we're very masungit. And like, thank you! Yeah, we're also sorry if sometimes we make it look like we're always mad at you, but we're not. We love you so much, even if sometimes we're masungit and we're not very kind all the time. We love you, and we're very thankful to have a mom like you. Always remember that we're here for you. We're here to listen to you. We're also your friends, and yeah, we love you, Mom. We love you, Mom! Mwah. Mrs. T, Mommy Sel, we love you so much. Bye! Happy Mother's Day! Woohoo!